for our third song. Rocks, ready? Riders, ready. Sing it. Si Jesus ang Sing it. ulan at mugnat, matibay. Siya ang tagapagsanggalang sa ating kasalanan. Kapatid ko'y iyong itaan, ang liwanag mong hawak. Iwagayway mo ang watawat, si Kristo'y tumatawag. Sa ating sanggulan at mugnat, di matibay. Yun Yan lang. lang. Oh. Sayang naman. Oh, natuwa na sila. Mukhang ano, ah. Sayang. Sa hinaba-haba ng kinanta. Oh. Kung kailan yung kailangan, yun ang Kung naman. kailangan ang tamang awit, ayun, doon nagkaroon ng karambola. Pero tignan po natin, ang rocks ready, ha? Kakantahin muna nila. Doon na lang ah. tayo sa dudugtungan natin, ano? Eto, dudugtungan nyo na lang po sa Kapatid Ko'y Iyong Itaas. So, we sing it again, please. Kapatid ko'y iyong itaas, Stand by, rocks. ang liwanag mo. Sing it, rocks. Iwagayway mo ang watawat, si Kristo'y tumatawag. Aasa tayo tuwi na tagumpay igawad niya. Dumating man kanyang parusa, ligtas tayong lahat na. That is... Correct! Yeah. Okay, para naman sa ating ikaapat na awit, sing it. Pasalamat Sing it, rocks. Magpaparangalan ng gayang na sana ay yorapatin mo ang pag-aalay na pagod ng puso't isipan. Di maaawat ang Awat Hindi, muna, hindi awat muna. maawat, hindi maawat. Awat muna. Para... Kung ano-ano kinakanta yun naman. Na iba ang lyrics. Sabi ka, ayan ang nangyari. Ano ba yun? Oh. Teka. Oh, nagkarambola. Oh. Sige. Bigyan muna po natin ng daan. Pakinggan muna natin. Oh. Relax lang kayo. Okay. Let's do it again, please. Pasalamat nagpaparangal kami, naghahangad ng iyong paglingap. Sana ay marapatin mo ang pag-aalay namin, nagbuklod ng puso't isipan. Di maaawat ang kagalakan, tanging sa'yo ang kapurihan. Ready, riders? Di maglilino, Stand by. di magbabago. Sing it, riders. Ito. Magunaw man iyong mundo, kami iyong iyo. Mani
That is Correct! all right. For our fifth song, ready, sing it. Ngayon ang nais ko, ikaw ay makita. Mamasdan ang kagandahan ng iyong Sing it, riders. tulungan mo sa hirap na nadarama. Ibuin mo sa aking pagdurusa. Dalangin ko sa'yo, Ama'y tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y sasambahin kailan pa man. Sa piling mo, ligaya ay hindi mapaparang. Dalangin ko sa'yo, huwag papabayaan. That is Correct! all right. Okay, ito na ang score. Ang MCGI Riders, meron na kayong 80 points. At ang MCGI Rocks naman, meron na kayong 25 points. Mahaba Kaya, pa. Kaya-kayang makahabol. So, Oo, still ito very na yung much in the game. Ito na yung pinaka nakakatawa sa lahat niyan, sigurado. Para sa ating third category, handa na ba kayo sa ating In the Bible? Dito po sa In the Bible, huhulaan nyo lang ang tamang salita sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong partner. Oo, hindi at pwede lang ang maaring isagot. Ang hulang salita ay maaring tao, bagay, lugar, pangyayari o Biblia. Bibigyan kayo ng 2 minuto para mahulaan ang tamang sagot. At ang bawat team na makakuha ng tamang sagot, this time magkakaroon na ng 20 points. Pangyayari sa Biblia. Oh, hindi hulaan ay Biblia. Oh. Ha? Sabi mo, pangyayari o Biblia? Pangyayari sa Biblia. Yan. Ang unang pair mula po sa Riders, Brad Arnel and Sis Leia. Bumunot sila. Ano kaya ang kanilang nabunot na salita na kanilang huhulaan? Yan! Madaling-madali lang. Simpleng-simple. Sabi ni Brad Soren, pinag-aralan namin yan. Oh, yan. Meron Yan. po tayong 2 minuto. Timer starts now. Tao? Hindi! Bagay? Oo! Pagkain? Hindi! Bagay? Oo! Matigas? Oo! Na makikita sa loob ng bahay? Hindi! Ipinagbibili? Oo! Isinusuot? Pwede! Makikita sa school? Hindi! Sa palengke? Hindi! Bagay, matigas, Tagalog? Oo! Bagay, matigas, Tagalog, pahaba? Hindi! Bagay. Kahoy, pinto, Hindi! bagay. Oo! Magtanong ka na bukod Makikita sa pahaba. sa kusina, Hindi! sa school, Hindi! bagay. Salamin, Hindi! basa, Hindi! tuyo, Hindi! 50 seconds. Basta sa'yo. ikaw si Leia. bagay. Oo! Sand ay yung buhangin, Hindi! lupa, Hindi! nasa Pilipinas, Pwede! pwedeng sa ibang bansa, Pwede rin! kita, Pwede! sandata, Hindi! bigkis, Hindi! 15 seconds.
Bagay. Oo. Built-in. Hindi. Nadadala. Oo, pwede. Pwedeng bitbitin. Pwede. Pwede na tayo muwi. Yan. Walang hindi pwede. Puro pwede. Sabi ko na eh. Oo. Mamaya, sige. Mamaya na kayong magsisihan. Accessory Yan. to eh. Sinusuot. Pilak! Pilak. Alam niyo ba na ang pilak ay 284 na beses binanggit sa Biblia at madalas gamitin sa kasulatan bilang mahalagang metal sa kalakalan at pagpapahalaga. Higit pa ito sa kayamanan. Sa kasulatan, ang pilak ay ginagamit bilang sukatan ng halaga at kabayaran. Sa Zacarias 11:12, nakasulat, "At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan, at kung hindi, inyong pabayaan. Sa gayoy kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak." Ito ay malinaw na larawan na ang pilak ay ginagamit bilang bayad at panukat ng halaga sa sinaunang panahon. At alam niyo ba, ang pilak ay may pinakamataas na electrical conductivity sa lahat ng metal. Kaya hanggang ngayon, ginagamit ito sa electronics, medisina, at solar technology. Pilak, hindi lang metal ng kalakalan, kundi material na may halaga mula noon hanggang ngayon. Yan ang pilak. Okay, at punta na po tayo sa ating mga kapatid mula sa Rocks. Ang kanilang salitang napili mukhang kayang-kaya daw. Sabi nila, simpleng-simple daw. Yan po ang uhulaan nila. Nako, parang sabi, kay Madali dali-dali yan. naman. Ang Oo. ngiti hanggang tenga. Oh, yan. Popular yan. 2 minuto. Timer starts now. Tao? Oo. Lalaki? Oo. Pangalan? Oo. Nasa lubang tipan? Oo. Propeta ba ito? Oo. Sa lubang tipan siya Oo. propeta? Oo. Moises? Ayos Talaga, parang walang kabagay-bagay Simpleng-simple lang, oo. Biruin mo, 1 and 41 minutes pang natitira. Buti nga, no? Moises. Moises. Alam niyo ba na si Moises ay 851 beses binanggit sa Biblia at ang piniling tagapamagitan ng Diyos sa Israel? Higit pa siya sa pinuno. Sa kasulatan, si Moises ay nakipag-usap sa Diyos ng harapan. Sa Exodo 33:11, nakasulat, "At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. At siya'y bumabalik uli sa kampamento, datapwat ang kanyang tagapangasiwang si Josue na anak ni Nun, na may kabataan pa ay hindi umaalis sa tolda." Ito ang malinaw na pahayag kung gaano kalapit ang ugnayan ni Moises sa Diyos, isang natatanging karanasan sa kasaysayan ng Biblia. At alam niyo ba, si Moises ang kinikilalang may akda ng unang 5 aklat ng Biblia, ang Henesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, at Deuteronomio, na tinatawag na Pentateuch o Torah. Moises, hindi lang pinuno ng Israel,